dito pala sa Japan is may long vacation na tinatawag na Obonyasumi or summer vacation. Kaya di kami nakauwi ng Pilipinas. Nanghiram kami ng sasakyan sa company at magka-camping kami. Dahil wala naman kami ibang magawa dito sa bahay, kaya gala. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung mga dala namin. Diba? Come. Rice cooker. Pamingwit. Ang pamingwit. Tapos tools. Ang pamingwit. Mga karahay. Gamit pang luto. Tapos dito na naman tayo. May bag. Tent. Pang hanig sa tent. Unan. Yun lang. Tapos siyempre, bago tayo umalis, kailangan natin i-check yung sasakyan para safety. Kasi first time namin to mag-drive dito sa Japan na medyo malayo-layo. At first time din namin mag-tent dito sa Hokkaido. Tingnan naman natin ang kondisyon ng makina. Okay naman. May laman naman. Goods na to. Importante talaga. Tapos, gulong. Okay bang gulong? Goods. Yos. Dahil nga kami is mga baguhang driver dito sa Japan, kailangan may nakalagay na beginner na mark or Shoshin marker sa Nihongo. Tapos dito din sa harapan. Ito. Okay. Galing sa Nayuro, sa lugar namin, is pupunta kami sa bandang dagat dito sa Hokkaido. At ang napili naming lugar ay ang Rumoy. Kasi sinerch ko itong Rumoy is maganda daw to sa pamimingwit at pwede maliguan yung dagat kasi hindi masyado malamig. Kumpara dito sa kabilang bahagi ng Hokkaido is kahit summer is medyo malamig pa ang dagat. Tapos ang biyahe namin dito simula sa Nayuro is almost 2 to 3 hours yung biyahe sa sasakyan. Tapos pabalik naman is 2 to 3 hours. So lahat nasa 4 to 5 hours yung biyahe. Tara. Tingin muna tayo sa ruta, baka mawala ng internet sa bukid. May sinulat ako na ruta. Yes. Ikuze. Let's go. Yes, medyo maulan ngayon ba? Kasi may bagyo na papalapit dito sa Japan. Tara, let's go! Woo! Rock and roll! Yan lang yung maganda dito sa Japan pag may lisensya ka. Ma-enjoy mo talaga ang Japan lalo. Kasi pwede ka naman renta ng sasakyan kung walang magpapahiram sa'yo. Magagala ka ng medyo malayo-layo. Pero sa amin, pinahiram kami ng sasakyan sa company, malaking tulong na rin, no? Kasi medyo mahal din yung magrenta ng sasakyan dito. Yung gastos lang namin is gasolina na lang, engine na shoka, pagkain na lang. Isang gabi pala kami mag-stay sa pupuntahan namin na lugar. First stop muna, ihi. Ihi muna, ihi. Walang katao-tao. Kami lang dalawa ni Senpai. Bye, say hi. Yun o.
mga 2 oras yung lumipas sa biyahe, nandito na tayo sa destinasyon, Tumamay Town. Malapit na tayo sa dagat. Punta. Straight by straight dyan, dagat na yan. Tapos bago punta tayo sa destinasyon, pinaka-main, may pupuntahan muna tayo na isang town, Aburo, para doon ako magpapa-stop para sa yung roadside station stop. Punta tayo doon. Tumamay. Correct. 110. Six. 40. Aburo na naman, aburo. 11. Michino. Nakalagay na siya. Sa hindi pa pala nakakaalam, pero na-mention ko to sa unang video, itong ginagawa namin is stamp to. Meron to sa buong Hokkaido, sa roadside station. Bibili ka lang ng parang libro at doon mo makikita yung mga lugar na pwede mong ma-stamp. Kumbaga memories to kung napuntahan mo na ang isang lugar dito sa Hokkaido para mas ma-enjoy mo ang biyahe nyo dito sa Hokkaido. Malapit na tayo, nasa mga ilang minuto na lang darating na tayo sa Rumoi, Hokkaido, Japan. Pupunta tayo una sa campsite para malaman natin kung ano yung sitwasyon. Pwede ba tayo makapag set up agad ng campsite, yung tent. Katapos hanap tayo ng pwedeng bingwitan, pwedeng mapistuhan sa pagpapamingwit. Ang Rumoi ay isang syudad na matatagpuan sa Rumoi Subprefecture, Hokkaido, Japan. At ito yung kapital sa Rumoi Subprefecture. As of September last year, estimated population niya is 22,242. Tapos yung totalan area niya is 297.44 km2. Medyo malapit na ang Sapporo dito. Siguro nasa mga 1 oras to 2 hours ang biyahe sa sasakyan. At hindi naman to masyadong kalakihan na syudad. Sakto lang is may convenience store, may mga supermarket at may mga port, malalaking port, tapos mga pabrika. Simula sa area na to is pwede ka nang mag-overnight dito yung mga sasakyan tapos mag-tent. Pero nakita nyo is marami ng mga sasakyan, medyo puno na. Kaya mahihirapan tayo dito. Kaya hanap tayo ng ibang lugar, baka sa unahan meron. Dahil nga dito sa Japan is mahabang holiday at marami din yung nagka-camping dito, kaya medyo mahirapan talaga tayo sa paghanap ng mapistuhan sa tent. At may nahanap kaming parking lot, may isang bakante. Kaya tingnan namin kung pwede ba kami makapag-tent dito sa gilid ng dagat. Mas maganda yung tanawin dito, kaso nga lang is wala talaga tayo makita na pwedeng mapaglagyan ng tent kasi sobrang dami ng tao. Tingnan nyo naman, oh. Hanap tayo ng ibang lugar kasi puno talaga at mas maganda sana ito kasi libre, walang bayad. Nahirapan sa paghanap ng mapaglagyan ng tent. May bayad kasi yung iba. Naghanap kami ng libre. Libre lang. Police station kaya ano? Libre. Police station libre. Mahigit 1 oras at kalahating pag-iikot-ikot namin, wala na talaga kami mahanap na magandang pwesto at libre. O no choice talaga tayo, dito na tayo talaga papasok sa may bayad at magtatanong tayo kung
magkano ba ang bayad, kung affordable lang ba, larga. Pag hindi kaya, alis tapos hanap ulit.いや、一泊で泊まれます。一泊うん、何本かですか1400円。 1400円。オーケー。何時までですか明日の夜中まであ、明日の夜。オッケー、それでオッケーです。 1400円ね。何倍で、テントもどこでもできるんですか緑地はお金かかるから、千葉はあ、何本500円。あ、そこまだ空いてないですかここ500円かかるからうん、大丈夫です。そこで大丈夫。うん。そしたらあそこのね、黒い建物の陰にあ管理人がいるから、あ、ああ、そはい。こ行ってお金払って。はい。了解しました。ありがとうございます。 So, salamat at nagkaintindihan din kami ni Manong, no. So, ang bayad dito sa overnight is 1,400 yen. Sa piso is nasa 600 to 700. Tapos, nagtanong na rin ako kung pwede na ba makapag-tent dito kahit saan. So, ang sinabi ni Manong na may mga lugar lang talaga na pwede mag-tent. Tapos, may lugar din na pwede kang mag-tent pero may bayad 500 yen yung overnight, nasa 200 pesos. So, okay na din yung presyo, hindi masyadong mahal. Dalawa lang naman kami. Kaya i-try namin kung makahanap kami ng libre na mapagtintan, doon na lang kami. Kung wala na, doon kami sa may bayad, 500 yen lang naman. At ito yung beach nila dito, no. Ibang-iba talaga sa Pilipinas, no. Kasi yung beach nila dito medyo maitim pa yung buhangin eh. Sa atin, sa Pinas, sobrang puti talaga. At yun na nga, dahil sa sobrang excited na makapagpamingwit na, inuna muna namin to at maya-maya na yung maghanap kami ng mapagtintan. At kapag sa mga ganitong mga lugar minasang, yung mga beach dito sa Japan, bago kayo mamingwit is magtanong muna kayo sa mga lifeguard, no, kung pwede ba kayo mamingwit dyan sa lugar na yan kasi medyo delikado kung may naliligo. Kaya kami, nagtanong muna kami kung pwede ba, pwede naman dun sa ganito nga yung parang pantalan nila. Malapit na lumubog yung araw at ito na siguro yung time para magpahinga na kami at maghanap na kami ng pwedeng mapaglagyan ng tent. At para na rin makapaghanda para sa hapunan at lulutuin pa namin itong nakuha naming isda. Sa wakas is nakahanap na tayo na pwede natin mapaglagyan ng tent sa harap talaga ng dagat para mas maganda yung view. Yung panahon ngayon is medyo maulap, sana hindi uulan at sana hindi lalakas yung hangin kasi yung tent namin is maliit lang. At sa mga OFW, kapwa akong OFW dito sa Japan, kahit na sa buong mundo ng mga OFW, minsan magpahinga rin kayo. I-relax nyo muna yung isipan nyo kasi nakakapagod na talaga yung buhay, no? Lalong-lalo na kapag puro lang trabaho ang iniisip natin ba. Kapag pagod na, relax. Tapos, kinabukasan, laban na naman ulit. Grabe ang sama ng panahon kagabi. Lakas ng ulan. Kaya medyo nabasa yung foam namin dito sa loob. Tubig pa. Pero okay lang. Balik-balik lang yung ulan eh. Tapos ang lakas ng hangin. Biglang buhos yung ulan, kaya buti na lang hindi nabasa lahat.
Medyo matibay itong tent na to. Dagat ng lugaran eh. Kaya ngayong araw lang kami, mga hanggang 8 lang kami. Tapos aalis na kami. Mayos ba ang tulog natin kagabi? So good. Goods lang. Kahit maraming uwak. Sampa kayo walk. Ingay na uwak, di kami masyadong nakatulog. Pero at least nakatulog kami ng mga 4 na oras siguro. Tapos ngayon hanap kami ng kape. Kasi sa dami naming gamit na dinala, nakalimutan pa namin yung kape. Pati baso. Hanap tayo ng pwede mabili ng kape. Mga 9 AM kami umalis doon sa beach. Kasi nga is nakalimutan yung kape at gusto namin magkape kaya lumabas kami sa karsada. Tapos tinamad na kami bumalik doon sa beach kaya naghanap na lang kami ng ibang lugar. At dito kami dinala sa aming gutom. Nagutom na kami at pag-isipan namin na dito na lang mananghalian at yakiniku. Yakiniku kami dito. Maganda naman tong pwesto na to. Walang katao-tao. Kami lang dalawa. At may tubig naman doon sa likod. Doon. Okay lang. Komportable dito at hindi naman masyadong mainit. Kaya dito lang muna. Halili muna ako. Halili, pauwi. Driver ko sa pauwi para relax muna. Relax lang ba? Maganda talaga sa biyahe pag may kasama kang driver din para hindi ka masyado mapagod sa biyahe ba. Tapos yung pauwi namin, siguro mga 1 oras na lang makakarating na kami sa bahay. Salamat sa biyahe.